6 na buwan ng pagmamay-ari. Ito ang 10 dahilan kung bakit ko kinaininisan ang aking Jeep Wrangler electric vehicle. Ay nako! Parang nagasgasan ko lang ang aking hood. Kaya ito ay isang 20-24 na Jeep Wrangler Rubicon 4XE. Nagkaroon na ako ng maraming Jeep at fan talaga ako ng Jeep. Pero ang 4XE 4xe ay electric, hybrid ito. Na-curious lang akong subukan ang mundo ng mga electric na sasakyan. Mali-mali, huwag mong gawin. At ito ang dahilan. Una, sinabi ko sa iyo na electric vehicle ito, 4xe. Ito ang iyong electric plug-in hybrid adapter. Dito mo isasaksak para mag-charge. Didiretso na ako, 6 na buwan ko nang pagmamay-ari ang jeep na ito, kaya alam ko na ang mga gusto at ayaw ko. Ngayon, ang sasakyan na ito ay nagcha-charge ng 7 oras tuwing gabi. Isinasaksak ko ito gabi-gabi. Hinahatid ko ang mga anak ko sa paaralan tuwing umaga. Nagmamaneho ako ng 9 na milya at pabalik ng bahay, nasa 1% na ulit ako. Kaya nagcha-charge ako buong gabi para lang sa 9 na milya. Sinasabi nitong dapat ay umaabot ng 25 milya, pero hindi ko pa iyon nakita. Grabe naman yun. Sobrang nakakabaliw yon. Tuwing umaga nitong 2 linggo, tinatanggal ko ang saksakan ng kotse ko, kumikindat pa. Napansin ko ring baterya ko ay 0 o 1% pa rin. Ganun pa rin. Ngayon, hindi na nga kumikindat. Tatanggalin ko ulit tapos isasaksak ko ulit. Pula, berde, asul. Tapos pag tiningnan ko dito, sinasabi na may problema. I-check ang charging station, pero nakasaksak naman at berde ang ilaw. Ano ba ito? Nakakalito kasi kumikindat na parang nagcha-charge, pero yung pulang ilaw, ibig sabihin hindi siya nagcha-charge. Tinanggal ko lang yung charging cord, namatay lahat ng ilaw, kaya siguradong may kuryente talaga. Akala ko galing sa kotse yung kuryente, pero hindi pala. May kuryente talaga. Pagkatanggal ko, namatay lahat ng ilaw. Pagbalik ko ng saksak, naging berde at asul at sinabi naka-plug in. Kaya parang walang nagbago. Di ko rin alam anong nangyari. Titingnan ulit natin bukas ng umaga. Kinabukasan. Sige, kinabukasan, mga hindi ko alam, 16 na oras. Berde na, kaya tingnan natin kung nasaan na tayo. Isang bagay na nakakatawa, pero palagi naming nakakalimutang isaksak ulit yon at isara ang pinto. Hindi ko alam kung bakit mo iisipin na napaka-obvious at simpleng bagay lang yon. Pag nailagay na ang mga bata sa kotse at naibalik ang charger, madalas naming nakakalimutang isara ang pintong ito. Pati anak ko. Sige, simulan na natin. At tayo ay dahan-dahan. 12%. Ayos. Tingnan natin kung gaano kalayo ang mararating natin sa 12%. Nandoon lang ang bahay, 11%, tapos bumaba pa ng isa mula driveway hanggang mailbox. Hindi pa ako nakakalabas ng subdivision, 1 na lang ang porsyento ko. Makikita mo ang milyahe, kaya siguro mga 3 milya na. Pero mga 1.5 milya pa lang, 1 na lang ang porsyento ko. Kaya nag-charge siya hanggang 12%, tapos pagkatapos ng 1.5 milya, 1 na lang ang porsyento. Nakakainis at sayang. Mabilis ang sasakyan para sa 4-cylinder turbo, pero parang tangke ang tunog dahil pinipilit ang makina. Kahit naka-idle, sobrang ingay pa rin. Nakakabaliw. Hindi lang ako magkukwento ng ayaw ko sa electric vehicle na ito, kundi pati mga kakaibang napansin ko bilang isang jeep at mga bagay na hindi maginhawa. Sa ilalim ng 4xe na emblem, makikita mo si Jack. Dito sa New Hampshire, binili ang dealership na ito. Isang taglamig lang ito doon bago ko dinala sa Florida, na ikukwento ko pa sa video na ito. Pero ang problema sa jeep na ito na tumira sa New Hampshire ng isang taglamig ay ito. Kung titingnan mo dito, pati dito at dito pa, at sa ilalim ng jeep, kalawangin na agad. Bago pa ang jeep, 15,000 milya pa lang at isang taglamig sa New Hampshire. Pero kalawangin na agad, kaya hindi tumatagal ang mga jeep. Kaya tungkol sa kalawang, kung isa kang may-ari ng Jeep Wrangler o nagbabalak bumili ng Jeep Wrangler, sumunod ka sa akin dito. Ngayon, medyo malinis pa ito dahil gaya ng sabi ko, 1 o 2 taon pa lang ito at 15,000 milya pa lang ang tinakbo. Pero kung titingnan mo ang frame ng Jeep Wrangler mula sa hilaga, bulok at malutong na ang ilalim. Nakakatawa. Bumili ako ng sasakyang 15 taon na, pwede na sa junkyard. Minsan, pwede mong ipasok ang daliri sa frame. Ano ba? Ito sana ang inuna ko. Sumunod ka ulit pabalik sa charging port. Hybrid ito, plug-in electric vehicle, pero hindi ko ma-charge. Craig, ano bang sinasabi mo? Hindi mo ito pwedeng i-charge. Hindi daw talaga dapat i-charge ang sasakyan na ito. Malakas na rekomendasyon mula sa Jeep dealer na huwag i-charge ang kotse na ito. Bakit? May recall sa lahat ng 4xe, Wrangler at Grand Cherokee dahil kilala silang madaling magliyab.
Kaya hindi ko dapat iparada ito sa garahe, hindi ko rin dapat iparada malapit sa ibang sasakyan, at hindi ko rin dapat i-charge ito sa bahay ko. Hindi dapat i-charge ang electric vehicle ko dahil maaaring magliyab. Sana ito na lang agad ang sinabi ko at natapos na ang video. Pero may iba pa akong gustong sabihin. Kaya nga may kasabihang, jeep ting yan, hindi mo maiintindihan. Kapag nagkaroon ka ng jeep, maiintindihan mo. Hindi ito mabilis kahit bagong Jeep Wrangler o Rubicon. At matindi rin ang mga gulong nito. Binili ko ito sa New Hampshire at dinala sa Florida. Hindi ito lumalagpas ng 65 milya kada oras. Pilit na ang 70 at masyadong mabilis na ang 75 para dito. Gamit pa nila ang factory spec na orihinal na gulong, kaya hindi talaga sila mabilis. Kaya kapag may soccer games ako sa iba't ibang lugar ng estado, hindi ko ginagamit ang jeep kasi mas matagal at hindi komportable. Cameraman, gusto mo bang ulitin ang mga tanong mo? Bakit hindi dapat magpatakbo ng sobrang bilis? Sige. Masasabi ko sa iyo ngayon, salamat sa tanong. Ito pa ang orihinal na mga gulong, 15,000 milya na. At kung titingnan mo dito kumpara dito, nagsisimula na silang maging magaspang. Ngayon, 2 beses ko na silang pinaikot. Ang mga Rubicon ay kilala na medyo mas agresibo. At habang mas mabilis kang magmaneho, mas dumadami ang milyahe. Mas mabilis silang nauupod, mas mabilis silang nasisira. Ngayon, ang antas ng tread na ito kumpara sa tread na ito ay mas mababa na. Kaya nagsisimula na silang maging magaspang kahit 15,000 milya pa lang. At dahil doon, mas magiging maingay ito sa kalsada at kailangan mo ring magminor dahil dito. Pero sa totoo lang, sobrang agresibo ng mga gulong na ito kaya hindi talaga maganda ang takbo. Dahil sa hugis ng sasakyan at turbo na 4 na silindro, hindi ito mabilis. Pakiramdam mo tuloy ay 90 ang takbo kahit 70 lang. Alam ng buong mundo na nagmamaneho tayo ng 48 oras na tuloy-tuloy. Sabihin mo lang, hindi na kita ipapakita. Sabihin mo lang yung sinasabi mo tungkol sa Jeep Wrangler na to. Hindi ka naman nakaharap sa kamera. Mahirap talagang abutin ng 70, hindi kita masabayan. Hindi mo ako kayang sabayan sa 70. Hindi. At may trailer pa ako. Inaapakan ko pa ang silinyador para umabot ng 70 at makasabay sa'yo pero parang nagsisimula na siyang manginig. Nararanasan mo na yung jeep na nanginginig, yung tinatawag na death wobble. May solid na rear axle ito, na siguro wala namang ibig sabihin sa'yo, pero hindi maganda ang takbo nito sa highway. Kapag tinamaan ng hangin, umaalog siya. Tingnan mo itong 3W floor liners ko, nakakatulong panatilihing malinis carpet ko. Gusto ko sana ng V8 Wrangler, pero sobrang baba ng miles per gallon at pangit ang fuel economy. Maganda ang 6-cylinder na makina, pero mas matipid sa gasolina ang 4-cylinder turbo hybrid. Kung titingnan mo dito, ang average ko ay 22.2 milya kada galon gamit ang 4-cylinder na makina. Pinipilit ng turbo ang makinang ito para makuha ang lakas ng V6 at V8. Kaya sa tingin ko, hindi ito kasing tatagal ng mas malalaki at mas malalakas na makina. At nakakakuha pa rin lang ako ng 22.2 milya kada galon sa isang electric plug-in hybrid. At sinusubukan ko pang sulitin ang paggamit ng kotse na ito gamit lang ang electric battery. Pero ang average ko pa rin ay 22.2 milya kada galon. Kaya kung pag-uusapan ang miles per gallon, yung 22.2 milya kada galon ay average na, kasama na ang paggamit ng electric battery. Ngayon, nabanggit ko na ang electric battery ay umaabot ng 9 hanggang 25 milya. Kaya kung magro-road trip ka ng lagpas 25 milya, gamitin mo na lang yung 4-cylinder turbo engine para mas makatipid sa gasolina. Sinabi ko sa iyo, minaneho namin ito mula New Hampshire, papuntang Florida. Naka-average kami ng 17 milya kada galon gamit ang 4-cylinder at tumatakbo ng 65-70 milya kada oras. Huling beses ko na itong babanggitin tungkol sa miles per gallon at tipid ng gasolina. Minsan nakakalimutan kong i-charge. May gabi na nakakalimutan kong isaksak. Tapos paggising ko, 1% na lang ang natira sa jeep ko. Talagang kasalanan ko lang yon bilang operator, pero nakakainis pa rin na lumabas at makita na 1% na lang ang kotse ko. Akin na talaga yon. Ito ang nakakabaliw. Nagmamaneho ako ng Cadillac ESV na 6.2 litro. 400 horsepower na V8 SUV humihila ng trailer na may 2 jet ski, isang set ng rims na puno ng gamit, 2 bata, 1 aso. At nagastos ko lang ay $33 mula North Carolina papuntang South Carolina, 11 galon. Ngayon, narinig mo ang Jeep Wrangler 4xe na nag-start up. Maingay, 4-cylinder turbo, plug-in hybrid. Sinasabing matipid daw sa konsumo. Ang truck na ito, kahit walang hinihila, ay tumakbo ng parehong distansya gaya ng V8 Escalade. $31, 10.75 galon. Kaya itong isa ay gumamit ng 11.49 na galon at itong isa ay gumamit ng 17 galon. Kaya, ang paghila ng 2 jet ski gamit ang malaki at komportableng sasakyan
ay halos kasing dami lang ng konsumo ng gasolina ng isang eco-friendly na plug-in hybrid electric vehicle na may 4 na silindro na turbo. Oh, hey, nandyan ka pala. Pag-usapan natin ang bateryang ito. Iyan ang iyong hybrid na baterya sa ilalim ng upuan na napakalaki, napakalawak, napakalaki talaga. Kahit anong salita ang gusto mong gamitin, malaki talaga. At nasa ilalim ito ng upuang ito. Kaya kailangan mong kumuha ng espesyal na floor mats dahil ang karaniwang floor mats ng 4 na pintong Wrangler ay hindi kasya. Pero ayos lang iyon dahil gumagawa naman sila ng floor mats na kasya talaga. Gayunpaman, sobrang laki ng bateryang ito at nakalagay ito sa ilalim ng likurang upuan at hindi ito naiaangat. Kaya kumakain ito ng dagdag na espasyo sa imbakan. Sa iba kong Wrangler, ginagamit ko ang ilalim ng upuan para sa gamit ko. Pero hindi na pwede ngayon dahil hanggang likod ng likurang upuan ang baterya. Dapat bigyan ng kredito ang Jeep sa paglabas ng Unlimited, ang 4 na pintong modelong naging napaka-versatile. Ang Jeep Wrangler ay hindi talaga naging magandang pang-araw-araw na sasakyan hanggang sa inilabas nila ang bersyon ng SUV na ito noong 2007. Yung 4 na pinto, yung buong likurang upuan, naging mas madali para sa mga pamilya na maglakbay at para sa atin na magkaroon ng Jeep bilang pang-araw-araw na sasakyan at hindi lang bilang pangalawang sasakyan. Gayunpaman, itong Wrangler na ito ay hindi natutupi ng patag. Ang mga upuang ito ay hindi natutupi ng tuluyang patag. Ililipat ko ang headrest dahil hindi ito natutupi ng patag at kailangan ko ng espasyo gamit ko ito araw-araw. Gayunpaman, anumang ilagay ko dito ay gumugulong papunta sa likod at hindi ako makakapasok ng malaki mula likod hanggang gitna. Kaya gusto kong itupi ang upuan pababa para hindi ko mailagay ang mabigat sa leather. At pagkatapos, magkakaroon ito ng bakas na sigurado akong mangyayari, kaya hihilahin ko ito. At hindi ito natutupi ng tuluyang patag. At oo, sasabihin mo, pero yung headrest yan, kaya ibababa ko yung headrest. Hindi pa rin ito natutupi ng tuluyang patag, nakatagilid pa rin ito. Kahit anong ilagay ko dito, dumudulas lang pabalik na nakakainis. Maliit ang trunk kaya gusto ko dito ilagay ang power station ko. Mabigat ito at siguradong mag-iiwan ng bakas sa leather. Ngayon, nandito na ito at gumagalaw sa kotse habang nagmamaneho ako. Nakakainis talaga. Ngayon, fan talaga ako ng kasabihang walang kapalit sa displacement. Mahilig ako sa malalaking makina at sa ugong ng mga ito. Dahil sa Environmental Protection Agency at mga patakaran nito, napipilitan ang mga manufacturer maghanap ng paraan para tumaas ang fuel economy gaya ng pagturbo ng 4 na silindro na para sa akin ay katawa-tawa. Ngayon, kapag pinaandar ko itong sasakyan, parang tunog jet engine kapag umaandar na. Itong maliit na 4-cylinder na makina ay sobrang ingay at madalas parang jet engine ang tunog kahit naka-idle lang. Kita mo? Hindi pa kasama dyan, tunog mumurahin talaga para sa akin. Parang Jeep Patriot o Compass, parang disposable na kotse nila. Ganon din tunog ng makinang ito, parang disposable na makina nila. At sa isang sasakyan na halos 50,000 dolyar ang halaga, hindi dapat iyon maging option para sa akin. Parang tunog ng Jeep Patriot ko bago ito masira. Oh, minsan tama rin ako. Pag-usapan natin electronics. Ang sasakyan ay electric vehicle at electronic din, kaya electric ang power steering. Kailangan munang mag-on at gumana lahat bago magamit. Kung gusto kong paikutin ang manibela, hintayin ko munang mag-engage ang electronic power steering. Lahat ay electronic. Ngayon, panoorin mo ang safety feature. Kapag nilagay ko sa drive, tara, umusad tayo, umabanti tayo. Oh, naka-engage ang auto park, ilipat sa P tapos sa gustong gear. Kaya hindi ako makakapagmaneho na bukas ang pinto ko kahit na Wrangler ito. Uulitin ko lang, natatanggal ang pintong ito pero hindi ako makakaatras kung bukas ang pinto ng kotse ko. Sige, ituloy mo. Hindi talaga kaya ng biyenan kong lalaki. Paano mo hihilahin ang trailer? Nakakatawa na tinanong mo. Oo, may tow package ako. Kadalasan, kahit sino mahirap itama agad sa unang subok ang pag-atras ng sasakyan papuntang trailer, kaya ako na lang madalas umaatras. Ilagay sa reverse, bukas ba ilaw? Oo, sige, atras na tayo. Ay, hindi umaatras, kaya ilalagay ko ulit sa park, ilalagay sa reverse, at ngayon makakaatras na ako, tapos ilalagay ulit sa park. At pagkatapos, hindi pa rin pantay, subukan ko ulit. Nakakainis talaga. Halatang wala akong pasensya dahil inis ako sa lahat ng electronic. Tulad ng yung pinto ng gas. Kapag pinindot ko yung bato ng gas door dito, 1, 2, 3, 4, 5 segundo. 5 segundo bago bumukas yung pinto ng gas. Ako ba yon? O nakakainis talaga yon? Sa tingin ko nakakainis yon. Hindi ako yon. 5 segundo para bumukas ang pinto ng gas. Bakit ang tagal ng signal mula doon papunta dito? Alam kong nagiging pihikan ako. Pero 5 segundo tuwing magpapakarga ka ng sasakyan ay medyo nakakainis. 1, 2, 3, 4, 4 na segundo. Tara na pare! Si Chase na ang magkakarga. Nakakainis lang kasi kailangan papindutin yung button para mabuksan ang pinto ng gas.
kaya buksan mo na. At ang Escalade ko ay 2,000 at 16 na modelo. At bago pa kaya, hindi na namin kailangan ng takip ng gas kumpara sa Jeep Wrangler na gumagamit pa rin ng takip ng gas at may lock pa sa pinto ng gasolina. Yung lumang Jeep Wrangler, takip lang ng gas, walang pinto. Bakit ganun? Para saan yun? Bakit may lock? Di ko alam. Para hindi manakaw ng tao ang gasolina ko sa 4 na silindro ko, mga 2 galon lang naman ang laman ng tangke nito. Sige, nagkamali ako. 17.2 galon pala. Kaya pwedeng manakaw ng isang tao ang 17 galon ng gasolina mula sa sasakyan ko kung hindi ito nakalock. Pakiramdam ko nagiging pihikan ako, pero bilang jeep owner, madalas akong mainis. Laging naka-on ang headlight at running lights kahit pinapatay. Bakit malaking issue yan sa'yo, Craig? Gabi-gabi ko sinusundo mga anak ko mula soccer sa dilim. Kadalasan nakaharap ang sasakyan ko sa ibang magulang. Kaya bilang paggalang, pinapatay ko ang mga headlight ko. O kung paparada ako sa driveway ng iba para umatras at bumalik, bilang paggalang din, pinapatay ko ang mga headlight ko. Hindi mo magagawa yon sa sasakyang ito. Hindi ka naniniwala? Panoorin mo. Sige, Miss Videographer. Naka-auto ako, bukas ba ilaw ko? Bukas ang ilaw ko, ito lang running lights. Lahat ba ng ilaw ngayon ay bukas? Sige, papatayin ko. Lahat ba ng ilaw ngayon ay bukas? Literal na patay ang mga ilaw ko ngayon, pero bukas pa rin ang mga ilaw ko. O sige, paano kung hilahin ko ang emergency brakes? Bukas pa rin? Grabe naman, sobrang katawa-tawa na yan. Bakit malaking issue to, Craig? Kasi mainit sa Florida, kaya gusto ko naka-on aircon ko. Pero kapag pinatay mo kotse, pati headlights at aircon patay. Kaya pagpapawisan ako ng todo. Kung malamig, gusto mo naka-on ang heater at umaandar ang kotse. Lagi ring bukas ang mga ilaw, wala kang opsyon, patayin sila. Baka meron, baka wala. Pero ako, di ko pa nakita. Ipinakita ko na ang 4-5 pang paraan, pero naka-on pa rin ang ilaw buong oras. Sabi ng videographer ko, ang galing, sana na isama sa video. Sayang talaga sa baterya. Kung nagmamanman ka, malalaman nilang nandoon ka kasi di mo maitago ang kotse kung bukas ang ilaw. Pero hindi ko naman ginagawa yon. Alam nating tumutulo talaga ang Jeep Wrangler. Ganyan talaga ang Jeep. Pero maganda ito, premium na tela pa ang bubong, hindi vinyl. Hindi naman malala ang tulo kahit nag-car wash. Kaya bibigyan ko ito ng puntos, hindi tulad ng inaasahan ko. Pero kapag nakakabit ang soft top, sobrang hassle pumasok sa likod. Kaya ang ginagawa ko, parang gagawin ko na lang to, sandali lang. Tatanggalin ko ang golf club ko sa normal na paraan. Sige, ibalik na natin sila. Kailangan kong ianggulo ito sa ilalim ng bubong at hindi talaga sila kasya sa haba. Sakto sila sa Corvette ko pero hindi sa Jeep ko. Kaya pwede ko nang isara. Alternatibo ay gawin ito ng tama. 1, 2. Nandito. Dito, doon. Bingo. Alisin mo nang maayos ang mga golf club ko. Ipasok mo ang mga golf club ko. Nang maayos. Ibalik ang takip sa taas at tiklupin sa tamang pwesto. Ako ba gumawa niyan? Hindi. Oo, ayan na. Tapos dito naman. Tapos dito. Tapos dito. Ngayon, napipigilan talaga nitong mapasukan ng tubig kaya bibigyan ko ito ng kredito. Mas maganda ang bintanang ito kaysa sa luma. Ayoko talagang gawin at wala akong pasensya. Kitang-kita sa video kung gaano kakonti ang pasensya ko. Ayoko talagang gawin yon kapag may kailangan ako sa Wrangler ko. Sige, bumalik ka na, pakiusap, manatili ka. Mabait na bata, lumapit ka. Kita mo ba itong parte? Siguro, dito banda. Oh, sundan mo ang daliri ko. Nahulog lang golf club ko, sundan mo daliri ko. Kapag may tumulak, may marka sa bintana. Daliri ko lang may gawa niyan. Kita mo ba? O ako lang? Sa tingin ko, mas nagiging pihikan na ako. Pero totoo yon at swak pa rin sa map pockets. Ngayon, flat na sila, kaya madaling magkasya sa map pocket ko. Kung may Jeep Wrangler ka, alam mong mahirap ayusin ang gamit dahil nababanat agad ang netting. Tingnan mo, 15,000 milya pa lang, nabanat na dahil sa golf ball. Ngayon, pagkalipas ng ilang taon gaya ng 10 taong Jeep, di pa ito matanda. Maluwag at nakalaylay ang mga net dahil sa mga naglalagay ng golf balls at sunscreen. Totoo yan, di lang ako pihikan. Heto ang isang 2011 Jeep Wrangler. Makikita mo ang nangyayari. Ganito talaga paglipas ng panahon. Heto ang likurang pinto at pinto ng pasahero. Parang maluwag at nakalaylay na bayag. Nawala ko ang 4 kong credit card at lisensya ko ng 3 linggo.
pero hindi ko pinakancel o pinalitan dahil sigurado akong nandyan lang sila. Dito ko nilalagay ang pitaka ko. Dapat para sa susi pero matalino at maginhawa. Gusto ko at kasya pa pitaka ko. Minsan basta ko na lang itinatapon. Nasa ilalim ba ng upuan o floor mat ang credit card ko? Saan kaya napunta? Siguradong nandyan lang yan. Na-realize ko habang papunta para mag-video kung saan sila siguro naroon. Dito ko kinuha yung scratch off ko. Tingnan mo yan. Naipit siya sa emergency brake kaya halos hindi makita kasama ang credit card at driver's license ko sa loob. Hindi ko makuha ng hindi binabaklas ang mga bagay. Hindi ko nga, grabe nakikita ko yung credit card ko. Nandyan nga talaga. Ang nakakainis naman. Nasaksihan nyo lang ang isang epiphany sa totoong buhay. Nakakainis. Komento. Sa palagay ko, di mo na mababawi yan, kuya. Oo, nandoon na yon habang buhay. Ang antenang ito ay madalas gumalaw kapag nagmamaneho ako. Pakiramdam ko palagi na maluwag ito. Tingnan mo, tinamaan pa nga dyan minsan at nagkabitak. Pati na rin itong fender. Kakahugas ko lang ng kotse na to, kaya nakakainis talaga. Tingnan mo kung gaano kadami ang naipon dito. Lumapit ka, kasi naiipon talaga yan at hindi natatanggal sa car wash. Hindi ko dapat ginawa to. Naiinis na ako, lalo na tuwing taglagas, kapag naglalaglagan ang dahon. Pag nagpark ka sa ilalim ng puno, siguradong may malalaglag dyan. Sandali, tingnan ko. Andyan pa rin, may mga bagay pa rin naiipit dyan. Naku, hindi ko talaga dapat ginawa yun. Isipin mong asin yan para sa taglamig. Habang nagmamaneho ka, natutunaw ng asin ang yelo at kumakalat ito kahit sa loob. Mananatili ang putik at posibleng magdulot ng kalawang sa paligid ng pinagdugtungan ng plastic at metal na fender mo. And ang malat na hangin. At ang maalat na hangin. Ngayon, gumawa ako ng listahan sa loob ng 6 na buwang pagmamayari at lahat ng iyon ay mga kakaibang bagay, mga quirks, mga bagay na nakakainis tungkol sa jeep. Marami ring magagandang features ang Wrangler. Ibig kong sabihin, nakatira ako malapit sa tabing dagat, kaya ang pagkakaroon ng soft top palagi ay talagang kamangha-mangha. Hindi ko pa nabanggit kung gaano ka-hassle ilipat ang hardtop kapag may soft top. Sagabal sa akin ang hardtop, pero ang soft top ay napakagandang gamitin. Palagi akong may convertible, palagi akong may sasakyang may 4-wheel drive, kaya kong magtaw. Pwede akong mag-snowplow kung nakatira ako sa Hilaga, kasya ang pamilya ko, kasya ang mga groceries mo, pwedeng gamitin ng asawa mo, pwede ko ring gamitin. Astig talaga ito lagi, pero minsan nakakainis dahil ang daming nangyayari sa display. Ang dami talagang nangyayari tuwing nagbubukas o nagmamaneho ako ng kotse. Hindi ko na alam saan titingin at parang ang daming nagsasabi sa akin. May Uconnect system ka pa na maraming pindutan. Siguro ako lang ang naiinis sa video, pero sobra talagang dami nangyayari dito sa taas. Ginawa ko ang video na ito para sa mga gustong bumili ng Jeep Wrangler. Ire-recommend ako ito dahil gustong-gusto ko. Pero matapos ang 6 na buwan, may ilang nakakainis na bagay na dapat mong malaman bago magdesisyon. Siguro hindi ko dapat kinuha ang 4xe. Bakit? Dahil pwede itong magliyab. Dahil hindi ako pinapayagang iparada ito sa garahe ko. Dahil hindi ako pinapayagang iparada ito malapit sa ibang sasakyan. Dahil hindi ako pinapayagang i-charge ito kahit na electric hybrid ito. Yan ang pangunahing dahilan. Siguro pipiliin ko ang 6-cylinder. At kung may pera ako, V8 ang bibilhin ko. Pero simula 2018, mas maganda na talaga ang soft top. Mas advanced ito kaysa sa luma at hindi kumakalampag kahit mahangin. Sulit talaga ang upgrade sa fabric premium top. Gustong gusto ko ito at madali nang ibaba ang jeep roof gamit isang kamay. Pag tiniklop ko dito, tapos lumabas ako, natitiklop na pabalik ang buong bubong. Ngayon, dahil naka-hydraulic pistons na, dahan-dahan na itong bumabalik at kaya ko nang gamitin ng isang kamay, di tulad dati na bigla na lang bumabalik. Mas madali ito at may track system, kaya kahit ibalik pababa, simple lang. Kung isasara ko gamit isang kamay, oo, mas madali na rin. Bumibili ka ng Wrangler dahil may dahilan ka. Dahil versatile ito, masaya gamitin, convertible, kasya ang pamilya mo, at pwede mong gawin ang lahat. Pwede kong gawin ang lahat maliban sa magpatakbo ng higit sa 65 milya kada oras. Mahal ko ang jeep ko, pero may mga ayaw din ako rito. Kung naging informative ang video, paki-comment sa ibaba ang mga nagustuhan at hindi mo gusto. Malaking bagay din ang thumbs up. Kung mahilig ka sa Jeep Wrangler o sasakyan, mag-subscribe ka. Ako si Craig ng Flying Wheels. Salamat sa panonood. Kita-kits, paalam.